Mga bagay na kailangan mong gawin upang araw at gabi ang maging pagkabaliw sa iyo ng isang lalaki. Yes, mga kamamay, kung gusto po ninyo na tipong lagi kayong hanap-hanapin, yung tipong lagi kayong i-chat, lagi kayong tawagan, lagi kayong maging laman ng isipan ng isang lalaki, gawin nyo lang po yung mga bagay na sasabihin ko sa inyo sa video ito. Kasi napakarami na pong natulungan nito, naging maayos muli ang kanilang relasyon, tipong hinabol sila, inisip sila, napuyat sa pag-iisip ang isang lalaki sa kanila, at masasabi ko na maaari ko din po itong i-advise sa inyo. Kaya mga kamamay, bago po natin to simulan, bago ko po sabihin ang mga advice na to, mga dapat nyong gawin, isa lang palaging hinihiling ko, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga advice na ginagawa ko, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. Kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So, ano nga ba? Yung mga bagay na maaari nyo pong gawin upang muli pong mapuyat sa pag-iisip araw-gabi sa inyo ang isang lalaki. So, number 1. Sikapin mo na dapat araw-araw kang kaakit-akit. Oo mga kamamay, hindi lang kahapon, hindi lang nung isang araw, kailangan pati ngayon at bukas, araw-araw, araw-arawin nyo na po yung pag-aayos. Hindi ko naman sinabi na na bonggahan ninyo, masyadong bonggahan nyo ang make-up. Sabihin ng iba dyan, kamamay, wala naman kasi akong pera pambili nung sinasabi mong make-up talaga eh. Yung kompletong make-up set, wala po ako niyan. Hindi ko naman hinihiling sa inyo na sobrang i-push ninyo ang pag-makeup. May sarili kayong ganda. Yung pag-ayos po ninyo, pulbo, pagsusuklay, kaunting lip gloss, lip tint, okay na po yan. Ang mahalaga, maayos kang tingnan, malinis kang tingnan, hindi yung sabog-sabog ang buhok po ninyo. Tapos amoy panis na laway po kayo. Tapos hindi pa kayo naghihilamos. Amoy hininga pa kayo, hindi pa kayo nagtututbrush. Sa tingin ninyo, paano kayo kababaliwan ng isang lalaki? Paano kayo hahabulin ng isang lalaki kung ganyan kayo, di ba? Pero kung kayo yung babae na maayos, malinis, mabango, maliwalas tingnan, talagang kababaliwan kayo ng isang lalaki. Hahabulin kayo ng isang lalaki. At halos araw-gabi kayong iisipin ng mga yan. Kasi hindi kayo mahihiyang lumapit. Hindi kayo mahihiyang makipag-usap. Di ba? Kasi maayos kayo eh. Maayos kayo. Nag-i-improve kayo araw-araw. Nagpapaganda kayo araw-araw. Mas makakatulong yan sa inyo mga kamamay. Sigurado ako, walang lalaki na hindi mag-iisip sa inyo, mababaliw, araw-gabi kapag ginawa nyo po yung araw-araw ang inyong naging pag-i-improve, pag-ayos. Okay? So next, maging mabango at malinis sa katawan. Ito na nga sinasabi ko sa inyo mga kamamay eh. Kung gusto nyo nakabaliwan kayo at araw-gabi kayong isipin ng isang lalaki, dapat maging malinis kayo sa inyong sarili. Maging mabango kayo sa inyong pangangatawan. Yan po kasi ang numero 1 na tumatatak sa ilong sa isipan ng isang lalaki, yung amoy ninyo. Lalo na kung first time ninyong magde-date, makikipag-date, makikipagkita, kailangan piliin nyo na po kamamay yung pinakamabangong pabango na maaari nyong dalahin, gamitin, o kailangan maamoy ng isang lalaki sa inyo. Kasi yan yung amoy na maaamoy nila sa inyo sa unang beses na pagkikita ninyo hanggang sa huli. Diyan kanya makikilala. Diyan ka tatatak sa kanyang isipan. Yung amoy na parang ang bango. Yung amoy na walang katulad. Yung tipong minsan lang niya maaamoy. At yung amoy na yun mga kamamaya, kailangan i-hold po ninyo yun. Okay? Hanggang huli. Kung kaya hanggang huli. Hindi yung, okay, ngayong first date ninyo, nakuha mo yung talagang kaakit-akit na amoy. Talagang sabi sa'yo ng lalaki pag uwi niya sa bahay, napakabango mo pala. Anong gamit mong pabango? Yan agad ang itatanong sa'yo eh. Sabihin niya, halimbawa, pangalan mo ay Claire. Claire, anong gamit mong pabango? Bango eh. Parang ngayon ko lang yun naamoy. Pag nagtanong siya sa'yo ng gano'n, ibig sabihin, nahali na siya sa'yo. Pero kung halimbawa na hindi siya nagtanong na ganito, parang okay lang sa kanya. Hindi gano'n ka-big deal. Walang problema. Pero kung sabihin sa'yo na ang bango mo, anong klase ng pabango yung gamit mo, huwag mo nang babaguhin yun. Pag sinabi niyang okay, maayos, maganda, mabango, nakakaakit, huwag mo nang babaguhin yun. Baka yung iba dyan, gumamit ngayon ng ganun pabango, kinabukasan, aficionado, kinabukasan, prescripto, kinabukasan, juicy, naging tumamis na, naging leche plan na ang amoy. Huwag namang ganun mga kamamay. Kailangan
Talagang may mga kaibigan naman kayo eh. Tanong ninyo, friend, okay ba yung pabango na to? Kasi alam mo na, first time ko magka-jowa. Siyempre, alam mo na, di ba, makikipagkita ako sa nereto mo, di ba? Alam ka namang amoy basahan ako doon, amoy tubal, eh. Kailangan ko ng opinion ninyo. Kung okay ba to, maayos ba to, di ba? Pag sinabi nilang okay, sige, okay yan, friend, walang problema, bango yan. Ako pumili niya sa iyo, di ba? Si SM, binili natin yan, di ba? Okay yan. So, gamitin po ninyo. Kaya mahalaga, maganda mga kamamay dyan, mag-ayos, maging mabango. Makakatulong kasi mga babae kayo eh. Yung mga lalaki, kahit walang amoy, okay lang. Pero kung ang lalaki, mas mabango, mas maganda rin. Pero babae po kayo. Ito, doon nyo na ang pag-aayos at pagpapaganda. Okay? Pag-aayos, pagpapaganda, at syempre, yung pagiging mabango, di ba? Syempre, kalinisan. So, next. Imbes na lagi kang magparamdam, hayaan mong siya palagi ang mag-isip ng mag-isip sa iyo. Sabihin natin first time ninyong magkita, tapos naakit pa siya sa inyong pabango, sa inyong kagandahan dahil nag-aayos ka, dahil malinis ka, dahil mabango ka. So, ang gagawin mong sunod, huwag ka masyadong magpaparamdam. Kung alam mo na namamagnet mo na yung lalaki, kung alam mo na masyado na siyang nagiging maraming kung mag-chat, diba, nag-i-invest na siya ng oras sa inyo, lagi kang tinatawagan, lagi kang tinatanong, kumain ka na ba? Kamusta ka na ba? Ganyan yung mga lalaki kapag ka nahuhulog, kapag ka nai-inlove. Lagi silang nagbibigay ng oras sa inyo. Well, kapag ka ganyan, wag niyo po silang gagantihan ng dami ng oras. Kasi mananawa sila. Ang mga lalaki kapag ka nahulog, mabilis din po silang umahon sa pagkahulog, sa pagka-inlove sa inyo kung sila ay mananawa. Kaya bilang isang babae, control niyo po kung papaano magtatagal, kung papaano mas lalong mahuhulog sa inyong isang lalaki. Kaya please mga kamamay, hanggat maaari ha, huwag ka masyadong magbibigay ng sobrang daming oras sa kanila. Huwag mong hahayaan na ikaw palagi yung nagme-message, tumatawag, unang-una sa inyong dalawa. Sa umaga, lalo na sa umaga, huwag ka palagi mag-iiwan ng messages, mahabang katanungan, sunod-sunod na katanungan sa kanya. Kasi pag nakaramdam niya ng umay, na tipong halos araw-araw na lang ganito ang nangyayari, boring, diyan na mag-i-start na maghanap siya ng iba. Kung gusto mo na araw-araw kang hanapin, araw-araw kang isipin ng isang lalaki, make sure na konti at sapat na oras lang ang ibigay ninyo sa isang lalaki at huwag kang susobra at palaging unang magpaparamdam sa inyong dalawa. Alright? So next, kung nakagawa siya ng pagkakasala, magpahabol ka. Sigurado ako mga kamamay. Ang isang lalaki, iikot ang puwet niyan sa paghingi ng sorry, sa pag-iisip, sa paghahabol sa inyo araw at gabi. Kapag nagkamali siya tapos pinahabol po ninyo, huwag kayo masyadong maging martir. Huwag niyo masyado palaging palampasin yung mga kasalanang ginagawa ng isang lalaki. Kapag nasanay yan, delikado kayo. Pag nasanay yan na okay lang palagi sa iyo ng okay, yung mga ginagawa nilang kasalanan sa inyo, uulit-ulitin lang yan sa inyo ng isang lalaki. Ipakita po ninyo na hindi okay sa inyo at matagal kayo na mag-heal oras na sinasaktan kayo nila. So sa ganyang paraan, makakaiwas ka sa pagkadurog o sa pagkasawi o sa paggawa niya ng kasalanan sa inyo palagi. Kapag medyo big deal sa inyo, yung gawang kayo ng kasalanan. Kahit naman ako, kapag palagi kayong ginagawa o palagi akong ginagawa ng kasalanan, nakakapagod din, nakakaumay din. Diba? At siyempre, yun nga, ginagawa na rin bisyo ng isang lalaki, yung palagi at paulit-ulit na paggawa ng kasalanan kapag nakita po nila na ang dali mong tumanggap ng kasalanan, ang dali mong magpatawad. Kailangan magpahabol ka. Sa ganyang paraan, talagang iisip-isipin ka ng isang lalaki. Iisipin niya na, ano kaya magawa kay babe? Ano kaya magandang peace offering? Pero kaya akong papatawad nun? Simple lang naman yung nagawa ko eh. Hirap naman ang ganito. So, iisip-isipin ka ng isang lalaki. Gagawa siya, mag-e-effort siya, at mananatili yung pag-ibig, pagmamahal. Iiwas din yung lalaki sa mga kasalanan na maaari niyang magawa sa iyo. Kaya mga kamamaya, kung nagkasala, nakagawa ng kasalanan ng isang lalaki, please, magpahabol ka muna. Right? So next, piliin mo na unahing mahalin ang sarili mo bago ang lahat. Yes, mga kamamay. Ito yung may advice ko sa inyo na talagang napakahalaga. Kung gusto mo na isip-isipin ka palagi ng isang lalaki, huwag ka masyadong maghabol sa mga lalaki. Lagi mong iisipin yung sarili mo. Yung sarili mo. Yan kasi yung hindi mangiiwan sa iyo, yung sarili mo. Pero paano na lang kung naibigay mo lahat sa isang lalaki, yung tiwala mo, yung pagmamahal mo,
di ibig sabihin na wala na rin yung respeto mo sa sarili mo. Yung tipong kapag ka sinaktan ka ng isang lalaki, durog ka talaga. Hindi mo alam kung saan magsisimula. Kaya hanggat maaari kung gusto mo po mga kamamay na lalaki ang mag-isip, maghabol, mapuyat sa pag-iisip sa iyo, kailangan unahin mong irespeto ang sarili mo. Unahin mong mahalin ang sarili mo bago ang lahat. Kasi halimbawa, kung sinaktan ka ng isang lalaki, at kung mahal mo ang sarili mo, matututo kang hindi maghabol. Kasi minsan kasi kabaligtaran nangyayari. Pag mahal na mahal mo yung isang lalaki at sinaktan ka, sa halip na siya yung maghabol at humingi ng sorry, ikaw pa rin yung habol ng habol. Nagiging martir at marupok na po kayo. At yun po ang nagiging kahinaan ninyo pagdating sa isang lalaki. Pero sinasabi at inuulit ko sa inyo, kung mahal po ninyong sarili ninyo at nasa inyo ang respeto at pagmamahal sa inyong sarili, malamang sa malamang, mapupuyat ang isang lalaki sa mga panahon na kapag ka niloloko kanila, sinasaktan kanila, hindi ka maghahabol. Kasi mawawalan sila ng high value babaeng kagaya mo, na tipong kayang magmahal ng sarili at hindi nagbibigay ng buong sarili sa kung sino mang lalaki na nanakit sa kanila. Kaya mga kamamaya, lagi yung paalala sa inyo, mahalin ang sarili, ingatan ang sarili at huwag magbigay ng lahat para hindi kayo mahirapan na umahon sa pagkalugmok sa bandang huli. So mga kamamay, sana po makatulong ang mga love advice na aking i-share ngayong umaga para sa ganon, araw at gabi ang maging pag-iisip, paghahabol sa inyo ng isang lalaki. For more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba. Muli, this is Home of Love Advice. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.